Mga pare ko, itong ating channel ay hindi lang po ito pang motor, kundi pang all-around DIY. Kahit nga po yung pagpapalit ng baterya dito sa ating cellphone ay kayang-kaya po natin yan ng DIY. Sa mga magdi-DIY ng cellphone repair dyan, ay ito, kailangan nyo po ng mga ganitong klaseng tools. At ito, at yun. So ito po ay nabibili lang natin sa mga online store at murang-mura lang po yung halaga niya. At sigurado pong malaki yung matitipid natin once na natuto po tayong gumawa ng ating sariling cellphone. Tara mga pare ko, samahan nyo po ako at magpapalit po ako ng baterya nitong aking cellphone. At yung brand po ng aking cellphone ay Xiaomi Redmi Note 10. Kasi po yung baterya nito ay bloated na. Kumbaga nakalubo na po siya at natatakot po ako baka po kasi sumabog at pagsimulan pa ng sunog. Kaya nag-decide na po tayo na palitan to. So ang kauna-una po natin gagawin ay kailangan po natin malaman kung ano po model ng baterya nitong ating cellphone. So may dalawang paraan po tayo. Una po dyan ay hanapin po natin sa Google at yung pangalawa po is mismong tingnan po natin dito sa ating cellphone at kailangan po natin tanggalin tong kanyang back cover. Pero bago po natin gawin yun is tanggalin muna po natin tong kanyang SIM ejector. So yan, then kukuha po tayo ng pang-init o heat gun. So iinitan po natin to. So ginawa na po natin yun at ito, at kukuha po tayo ng pangkuwit, ayan, na plastic at saka po natin isasaksak sa gilid upang bumuka po yung kanyang gilid. Ayan, pare kayo. Doon, natanggal na po natin lahat at presto, bubungad na po sa atin yung model number ng ating baterya at ito po ay BN59. Ayan mga pare kayo. So ang gagawin po natin ay maghanap na po tayo sa mga tindahan o kaya sa mga online store at ito po yung ating nabili. Ayan, ang brand niya po ay GSM Sandwich Super Battery at ang halaga po nito ay 600 pesos at nabasa naman po natin yung review niya. Okay naman, kaya ito po yung ating binili. Then sunod po natin gawin ay tanggalin po natin yung mga natirang dikit, dahil papalitan po natin to ng bago. So tatsagayin lang natin gamit lang po itong kamay, ganyan lang po natin. Then next po ay tanggalin po natin itong camera frame gamit po itong ating screwdriver. So apat po to na screw, sa dalawa, tatlo, apat. Gamit po yung pangkuwit ay kuwitin po natin palabas itong kanyang camera frame. Yan. So, tabi muna po natin dito at kasama po ng ating screw. Then sunod ay pag-iwalay natin yung kanyang frame para ma-expose sa atin yung koneksyon ng baterya at ang tatanggalin nating screw ay lahat ng ito. So ito. So lahat po ng kulay green na screw na yan ay tatanggalin po natin. So marami po yan. Kaya iisa-isahin po natin siyang tanggalin. Yan. Then tanggalin na po natin yung kanyang frame. So gamit lang po itong ating kuko at mga kunting pang kwit-kwit, i-push lang po natin siyang palabas na ganun. And then pag bumuka na siya ng kante, yan, pwede na po natin siyang kukuhin. So ingat-ingat lang mga pare ko, huwag nyo pong pupurusahin. Kumbaga takes time lang ho, kumbaga unti-unti lang. Tapos po natin mapag-iwalay yung kanyang frame ay ibuka po natin. Ingat po tayo at baka po natin ma-damage yung kanyang flex. Then gamit po itong tools is unahin na po natin tanggalin yung kanyang battery connection. At ito po yun. Suwitin nyo lang po siyang pataas. And then sunod na rin po natin yung connection nitong ating flex. Suwitin nyo lang din po pa ganun. Yun. At itabi naman po natin itong kanyang body frame. Sunod natin tatanggalin ay yung kanyang battery flex. So ito po yon at ito po yung kanya natin kukwitin. Dalawa yan. Dito pa po sa baba. Yun. Sabi muna po natin to. Sunod po ay tanggalin na po natin yung pandikit itong ating baterya, yung kanyang adhesive strip. So ito po yon, yung dalawa na to. Kukwitin nyo lang pong ganun. Yan. At mababatak po natin yan pataas.
ikutin po natin siyang pataas. Yan. Rin po, isa rin po. Then ito, matatanggal na po natin itong ating lobong baterya. Ito siya. Then ngayon po, prepare na po natin itong ating bagong baterya, itong GSM sandwich. Yun, fresh na fresh. At ang nipis. Siya, then pagkuperay na po natin itong luma sa bago. At kung makikita nyo, mga pare ko, bloated na po talaga itong ating lumang baterya. At ito nga pala ay tumagal ng 3 taon. So sulit na rin po siya mga pare ko, kahit papano. So tara, kapit na po natin to. Pero bago natin install ay lagyan muna natin siya ng pandikit, tulad po ng tinanggal natin sa original. At ito, tanggalan muna po natin ng dikit sa ibabaw. Yun. At saka po natin siya ilagay dito. Yan. Halas lang halas. And pagkalagay na is pagkadikit, tanggalin na po natin itong sa lalim. Yun. Saka natin i-kurpa. Ganun. Yan. Next naman, ganun din po ang ating gagawin. So ito, pwede na po natin itong ilagay dito. Then pag nakapit na ay pwede na po natin ikabit itong battery connection. So ipe-press lang ho natin to hanggang sa magkaroon siya ng tunog na click. Yun, pag nakarinig na po kayo ng click ay okay na ho yan. Tapos po natin ikabit itong connection ng ating baterya ay ikabit na rin po natin itong flex. So siguraduhin lang po natin nakakabit po na mabuti itong connection ng baterya para hindi po tayo magkaroon ng problema. So ito, sabay ho natin itong ipe-press, itong taas at itong ibaba. Ihalas lang po natin. Siguraduhin lang po natin, i-double check po natin yung tatlong kinabit po natin na connection at wala na po itong balikan. Then susunod po natin na ikakabit ay syempre itong frame ng ating cellphone. Yan, yung kanyang flex. Yun. After po natin makabit yung flex nitong ating frame, is ipipit na po natin siya dito sa ating cellphone. After nyo pumapit, ay i-press-press nyo po yung paligid para makasigurado po tayo na lapat po siya. At para lalo po tayo makasigurado, ay isaksak po natin itong SIM ejector. At dapat po ito walang sabit at suwabe-suwabe sa pagpasok. Ito mga pare ko, susunod po natin ay ikakabit na po natin lahat ng tornilyo na tinanggal natin dito. After po natin maikabit yung mga screw, ito, yun, ay susunod na po natin syempre yung cover ng ating camera. So 4 na screw lang po to. Pag fit na, yun, ikabit na po natin yung 4 niyang screw. Dito, at lastly ay dito. And lastly ay kakabit na po natin yung kanyang back cover. Pero bago po natin kabit to ay lagyan muna po natin siya ng glue. Ayan o. Then syempre kailangan nyo po rito ng pang-ipit. Kung wala po kayong ganito, pwede naman po kayong gumamit ng rubber band. Syempre hindi po tayo papayag kahit nakaganto po siya, pwede naman po natin siyang testingin. Una muna po is charging natin kung mag-charge siya. So okay mga pare ko, nag-charge po siya. Pwede rin po natin siyang i-on. Yun, okay mga pare ko, at okay na po itong ating cellphone na pinalitan
ng battery. So ganito lang po ulit mga pare ko at kita-kita ulit tayo sa ating next video. So hintay ko muna po itong magdikit at pwede na po natin gamitin itong ating cellphone na pelta natin ng baterya. So paalam sa inyo mga pare ko, kita-kita ulit, paalam.